Hindi mo talaga binili ang video game. Nagbayad ka lang para sa pansamantalang pahintulot na ngayon ay babawiin na ng Amazon. Ang pinakamamalaking retailer sa mundo ay magtatanggal ng ilang nabiling laro mula sa libu-libong user libraries sa Luna Cloud Gaming Service. Habang iniisip mong di nila mababawi ang binayaran mong buo, kasalukuyang pinagtatalunan ng mga abogado ng Amazon sa Federal Court na ang buy button ay para lang sa marketing, hindi sa pagmamay-ari. Kabanata 1, abiso ng pagpapalis noong ika-10 ng Hunyo. Sa ika-10 ng Hunyo 2020X, makakatanggap ang mga Amazon Luna user ng isang email na ayaw makita ng kahit sinong gamer. Magbabago ang cloud gaming service na ginagamit nila para sa library na inakala nilang kanila, kaya mawawala ang malaking bahagi nito. Mananatili ang serbisyo pero mawawala ang bahaging nagpaparamdam na parang pagmamay-ari mo ito. Noong unang bahagi ng Abril 2026 tuluyang tumigil ang Amazon Luna sa pagbebenta ng mga individual na laro sa kanilang platform. Isinara ang storefront at natigil bigla ang direktang pagbili ng mga laro. Ibig sabihin, lahat ng biniling laro ng mga user ay parang hiniram lang dahil sa Hunyo, mawawala na habang buhay ang access nila sa mga iyon. Walang library, walang access, basta na lang nawala. Pindot lang ng mga gamer sa buy button at nagbabayad sila ng totoong pera kada transaksyon. Minsan umaabot ng 60 hanggang 70 dolyar bawat laro. Ayon sa opisyal na pahayag ng Amazon sa kanilang support page, wala silang karapatang makuha kahit sentimo pabalik. Ikinumpara ito sa pagsara ng Google Stadia. Ang Google, isang kumpanyang hindi naman talaga kilala sa pagiging mapagbigay sa mga consumer, ay nagbigay ng buong refund para sa bawat larong binili sa kanilang dating cloud gaming service na wala na ngayon. Tiningnan ng Amazon ang president na yon. Inaral nila ito. Sinuri ito ng legal team nila pero iba ang naging desisyon. Inalis na ng Luna service ang Bring Your Own Library feature na nagpapahintulot sa mga user na i-link ang kanilang game library mula GOG, EA at Ubisoft para maglaro sa cloud ng Amazon. Mawawala na yon sa Hunyo 3 isang linggo bago tuluyang alisin ang mga third-party na laro. Ang lahat ng save data, kabilang ang daan-daang oras ng progreso sa mga digital na bukirin at mundo, ay maaring i-download mula sa Amazon sa loob ng 70 araw matapos ang Hunyo 10. Sa Setyembre, permanenteng guburahin ng Amazon ang mga file sa server. Walang extension o exemption. Ayon sa support page ng Amazon, dapat mong i-download ang iyong save data sa lalong madaling panahon at subukan kung compatible ito sa platform na gusto mong gamitin. Hindi nila masisiguro na gagana ito sa ibang gaming services. Nawala na ang pera mo, hindi mananatili ang mga laro mo kung saan mo binili ang mga ito at maaring mailipat o hindi ang progreso mo. Sinasabi ng kumpanya na dapat kang magmadali, pero inaamin din nilang baka wala namang dahilan para magmadali ka. Ang Luna ang mag-aayos ng internal game library nito sa nakikinitang hinaharap, nasa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang nagbabala tungkol sa panganib ng paglalagay ng totoong pera sa mga cloud-based na library dahil natatakot sila sa maaring mangyari kung biglang mawala ang pundasyon nito. At ngayon, nakikita na natin na yon ang isa sa mga posibleng kahihinatnan nito. Katulad ito ng digital na abiso ng pagpapaalis. Ilalagay ang gamit mo sa bangketa at kapag di mo kinuha sa loob ng 70 araw, itatapon na lang ito ng Amazon. Nang tanong tuloy, paano ito naging legal? Kabanata 2, ang kasinungalingan sa buy button. Sa kabila ng mga problema, ang Luna tulad ng Stadia ay may sariling dating. Para sa ibang gamer, ang Luna ay eleganteng solusyon. Nagbabayad ka na rin naman para sa Prime, isinama ang serbisyo bilang isang perk, at kung gusto mo pa ng higit, ang Luna Premium ay nagbibigay sa iyo ng umiikot na katalogo ng mga AAA na laro sa halagang $9.99 kada buwan. Nang muling inilunsad ng Amazon ang serbisyo noong Oktubre 2025, itinuon nila ang rebranding nito sa isang tampok na ginawa para sa mga family party game at sa kung anong dahilan, kasama si Snoop Dogg sa marketing dahil, alam mo na, si Snoop Dogg. Nakakumbinsi ang alok para sa mga karaniwang pamilya na ayaw nang mag-abala sa mga hardware configuration, pag-install o 3 oras na day 1 patch na umuubos ng hapon mo. Pumunta ka lang, i-click ang play at maglaro. Madali lang. May tagahanga ang serbisyo kahit hindi marami. Tulad ng ibang cloud gaming platform, nagkaproblema ito sa input lag, latency at hindi pare-pareho ang suporta sa mga device. Mabagal dumadating ang bagong laro at may takot na hindi ito magtagal, lalo na't nahuhuli sa reputasyon kumpara sa Google Stadia. Pero dahil kaya nitong mag-integrate ng third-party libraries, naging flexible ito. Mayroon ding kakayahan na mag-stream ng AAA na mga laro sa 1080p at 60 frames per second at gumagana ito ng maayos kapag tama ang mga kondisyon.
Ang agarang pag-access sa Ubisoft games nang walang download, storage limit o launcher hassle ay talagang kaakit-akit. Matapos ang bagong anunsyo, nagsimulang magbago ng pananaw ang ilang tapat na tagahanga ng Luna. Lahat ng nilalaro ko sa Luna ay bayad, sabi ng isang malungkot. Mukhang tapos na ako sa Luna. Ang sagot ng Amazon ay typical ng tugon ng korporasyon. Nagbigay sila ng libreng Luna Premium subscription kapalit na nagkulong sa mga gumagamit sa Luna ecosystem. Wala itong naitulong sa mga third-party na laro na binayaran na nila at nilalaro na. Nagbabalik ito sa legal na estruktura na pumapayag at pinoprotektahan ng batas ang ganitong tugon. Dahil kung may isang salita na ayaw ng Amazon na gamitin mo ngayon, ito ay ang salitang pagmamayari. Noong Agosto 2025, isinampa ang class action lawsuit sa US District Court ng Western District ng Washington. Ang nagreklamo ay si Lisa Reingold mula California. Ang reklamo niya ay ginagamit ng Amazon ang bait and switch. May buy movie na button pero nakatago sa masalimuot na legal na wika sa dulo ng confirmation screen ang totoong binibili ng consumer. Ayon sa reklamo, ang maliit na print ay nagbibigay lang ng hindi eksklusibo, hindi na ililipat, hindi maaaring isublisens at limitadong lisensya sa mga consumer para ma-access ang content na nakadepende sa desisyon ng Amazon. Maari itong bawin anumang oras nang walang abiso. Nagningitingit si Reingold na mawala sa kanyang library ang Bella in the Bulldogs Volume 4 na binili niya sa Amazon Prime Video sa halagang $20 at 79 na sentimo. Maaring hindi Bella in the Bulldogs ang bisyo mo ngayon, pero walang husga kung iyon na. Para sa mga tagahanga ng Downton Abbey na gumastos mula 2,000 sa 2014 para magkaroon ng piraso ng British aristocratic misery, nawala na rin ang sharing yon sa inyong library pagsapit ng 2024. Madalas na nauulit ang parehong prinsipyo ng hindi namamalaya ng tao. Inilarawan ng reklamo ng napakatumpak ang agwat sa inadvertise ng Amazon at sa aktwal nitong ibinebenta sa paraang lalong nagpapabigat sa kaso nito. Walang kahit anong punto bago ang pagbili na malinaw na ipinaalam sa mamimili na lisensya lang ang binibili niya na maaaring bawiin anumang oras. Hindi ito unang beses na ipinagtanggol ng Amazon ang argumentong ito sa korte. Noong 2021 may class action na nagsabing nilinlang ng Amazon ang maminili sa pagsasabing nagbebenta sila ng digital content pero lisensya lang pala ang ibinibigay. Kapansin-pansin ang depensa ng kumpanya. Ayon sa Amazon, ang bumili ay hindi nangangahulugang habambuhay na pagmamayari, kundi karapatan lang gamitin ang serbisyo nila kapag nagbayad, based na rin sa diksionaryong Webster na binanggit ng kanilang mga abogado. Ayon sa mga nagreklamo, alam ng makatwirang mamimili na kapag pinindot ang bumili, kanila na ang produkto maliban kung isauli o itapon nila ito. Sinabi rin nilang natanggap lang nila ay limitadong lisensya na pwedeng bawiin ng Amazon kahit kailan at anumang dahilan. Tumanggi ang korte na ibasura agad ang kaso at nagpasya na posibleng makapanlin lang sa mamimili ang salitang bumili. Hindi pinansin ng Amazon ang desisyon at hindi binago ang boton. Pagkatapos, binago ng California ang mga patakaran. Naging epektibo ang Assembly Bill 2426 noong Enero 1, 2025. Sa legal na termino, ito ay katumbas ng pagpilit sa mga nagbebenta ng pekeng gamot na ilagay ang hindi ito gamot sa bote gamit ang 40 point na font na kitang-kita at hindi maaaring hindi mapansin ng sinumang matinong tao. Bawal sa batas ang mga kumpanya na i-market ang digital na transaksyon bilang pagbili o gumamit ng salitang bumili maliban kung totoo ang isa sa dalawang bagay. Maari makuha ng customer ang walang limitasyong pagmamay-ari o malinaw nilang kinikilala na ang natatanggap nila ay isang lisensyang maaring bawiin. Wala sa dalawang ito ang ginagawa ng Amazon. Tinukoy ng kaso ang isang sitwasyon na parang thought experiment pero totoong nangyari. Nagbayad ka ng $40 para sa Barbie at Oppenheimer sa Amazon, Barbenheimer Double Feature. Ang cultural event ng 2023 isang umaga, nagising ka. Nawala ng kasunduan sa lisensya ang Amazon kaya biglang nawala ang Barbenheimer weekend mo. Ayon sa korte, kinilala nilang maaring mainis o magalit ng todo ang consumer sa ganong sitwasyon. Ginamit ng korte ang nuclear sa legal na dokumento tungkol sa streaming license. Ganyan na kaabsurdo ngayon. Umaasa ang Amazon na hindi mo binasa ang pahina 11 ng kanilang terms of service at wala kang abogado. Sa loob ng maraming taon, tama sila. Kabanata 3 ang $1 trillion na pakurong. Para maintindihan ang dahilan ng Amazon, kailangang ipaliwanag ang papel nito sa gaming.
Ang industriya ng gaming ay nakakahalaga ng $187 bilyong. Noong 2012, nagpa siya ang Amazon na sumali at binili ang Twitch noong 2014 sa halos $1 bilyong. Matalinong galaw ito. Nag-anunsyo sila ng 3 malalaking AAA na laro noong 2016. Medyo ambisyoso. At pagkatapos, isa sa mga ito na breakaway ay nakansela noong 2018. Sumunod, inilunsad ang Crucible noong 2020 matapos ang 6 na taong pagdevelop at $80 milyong na puhunan. Dahil sa sobrang sama ng pagtanggap, hindi lang ito isinara ng Amazon, ibinalik pa nila ito sa hindi pa inilalabas na estado. Naka-live lang ito ng 41 araw. Mas mahaba pa ang libreng trial ng kahit anong meditation app kaysa sa $80 milyong na pangunahing laro ng Amazon. Inilipat ang Crucible team sa larong New World na inilunsad noong 2021 at umabot sa halos 1 milyong sabay na manlalaro. Ngunit agad ding nabawasan dahil sa mga bug. Dahil sa pananamantala ng mga manlalaro, kinailangan ng Amazon i-disable ang gold transfers para mapigilan ang problema sa ekonomiya ng laro. Isang patch ang aksidenteng nagpamalakas ng sandata kaya kinailangan itong i-disable sa buong laro. Isa pang patch na dulot ng dobleng ginto. Nahihirapan itong hawakan ang dami ng sabay-sabay na manlalaro noong launch at inabot ng 2 araw bago naayos ang server at bumaba ang oras ng paghihintay. Ito ang kumpanyang nagpapatakbo ng cloud infrastructure ng malaking bahagi ng internet. Sa Oktubre, 2025 oras na para pagbayaran ng lahat. Nagbawas ang Amazon ng 14,000 trabaho, mas malaking tama ang gaming. Nagsara rin ng mga studio. Ang Lord of the Rings MMO nila ay inanunsyo noong 2011, kinansela noong 2021 binuhay muli noong 2023 at pagkatapos ay hindi na binanggit. Ang Amazon Luna na layong pagdugtungin ang lahat ay umatras sa opsyong pinakamababa ang panganib, isang piling subscription library. Wala nang individual na pagbili o third party na tindahan, kontroladong katalogo na lang. Oo, nagbabago ang Luna. Tatanggapin ng Amazon ang $9.99 mo bawat buwan para sa Luna Premium. Hindi ka na makakabili, makakapag-ugnay o magmamay-ari ng kahit ano. Makukuha mo lang ang mga larong ilalagay at gaano katagal sa katalogo ng Amazon. Akala ng Amazon mas pinaglilingkuran nila ang manlalaro, pero mas matalino ang mga manlalaro. Pagkatapos ng 1 dekada at bilyong ginastos sa kabiguan sa gaming, muling hinubog ng Amazon ang Amazon Luna bilang isang serbisyong wala silang pananagutan, wala kang pagmamay-ari at wala silang panganib. Tulad dati na ilipat sa iyo ang panganib. Kabanata 4, ang patibong ng walled garden. Para sa karamihan ng Luna users, walang silbi ang third-party storefront para ma-access ang mga laro. Ang buong pangako ng Luna, ang dahilan kung bakit pinipili ito ng mga tao kaysa sa PlayStation o gaming PC, ay dahil hindi mo na kailangan ng hardware. Kailangan mo lang ng internet at sariling screen, yun lang ang mahalaga. Kapag sinabi ng Amazon na pwede mo pa ring laruin ang mga laro mo sa EA app, ang ibig sabihin nila ay kailangan mong bumili ng gaming PC. Matutuwa ka ba kung kanselahin ng bus company ang ruta mo papuntang trabaho at sabihing magmaneho ka na lang? Lalo pang nagiging personal dahil sa save data. Bawat oras na ginugol mo sa isang laro sa Luna, bawat quest na natapos mo, bawat skin na na-unlock mo, bawat karakter na pinaghirapan mong i-level up, lahat ng yon ay nananatili sa mga server ng Amazon. Pagkatapos ng Hunyo 10, may 70 araw kang mag-download. Nagbabala rin ang Amazon support page tungkol sa compatibility issues. Maaaring hindi gumana ang mga na-download sa ibang lugar. Maaaring naging alaala na lang ang progreso mo. Ito ang tinatawag na walled garden sa pinakapuro nitong anyo. Isang saradong plataporma na idinisenyo para maging sapat na maginhawa upang mahikayat kang pumasok at sapat na hindi maginhawa para mahirapan kang umalis. Mga cloud save na hindi mailipat at mga biniling produkto na nakalock sa isang plataporma. Hindi naman talaga naging iyo ang library at hindi nga ito ang unang beses na ginawa ito ng Amazon. Noong Pebrero 2025 tahimik na inalis ng Amazon ang opsyon na mag-download at maglipat gamit ang USB mula sa Kindle platform. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ng tampok na iyon ang mga mambabasa ng Kindle na mag-download ng lokal na kopya ng kanilang biniling e-books direkta sa kanilang computer. Magagamit ito bilang backup, pananggalang o patunay na ang binili mo ay umiiral din sa labas ng Amazon servers. At yun din ay tinanggal ng walang paalam at inilagay lang sa isang update ng support page na karamihan sa mga tao ay hindi nababasa hanggang sa may ilang masigasig na individual na nagtipon ng balita at tumulong para kumalat ito. Ang opisyal na paliwanag ng Amazon ay isa itong feature na hindi naman ginagamit ng karamihan at yung mga gumagamit nito ay ginagamit ito para sa e-book piracy, isang nakakagulat na paraan ng pagpresenta ng dahilan. Ang ipinapalagay nila ay kapag gusto mong magkaroon ng lokal na kopya ng isang bagay na binayaran mo, malamang isa kang kriminal.
Dahil malakas ang pagtutol, bahagyang umatras ang Amazon sa desisyon nila noong unang bahagi ng 2026. Inanunsyo nilang papayagan ang pag-download ng ebook bilang EPUB files, pero limitado lang ito sa mga titulo na pinayagan ng publisher na walang DRM protection. Karamihan sa pangunahing publisher ay hindi papayag, kaya para lang ito sa maliit na bahagi ng library. Ilang linggo bago ianunsyo ang Luna, sinabi ng Amazon na 12 Kindle device model ang mawawalan ng kakayahang bumili, mag-download o manghiram ng bagong libro simula Mayo 20, 2026. Gumagana pa rin ang mga device pero di na makaka-access sa store. 2 produkto, 2 ecosystem, pareho pa rin ang pattern. Sa ganitong pananaw, hindi kakaiba ang Luna, kundi nakagawian na ito. Ang tanong ngayon ay kung may sinuman sa posisyon ng tunay na otoridad ang gagawa ng aksyon tungkol dito. Kabanata 5, ang Digital Bill of Rights. Ang magandang balita ay may nagbabago na. Ang mapanlinlang na mga tuntunin ng serbisyo ng Amazon, mga kasunduan sa lisensya at isang buy button na walang tunay na ibig sabihin ang nagbigay daan sa lahat ng ito. At ngayon, ang sistemang iyon ay hinaharap ang pinaka-organisadong legal at legislatibong hamong hinarap nito. Nagsimula ito sa larong The Crew na sinara ng Ubisoft ang mga server noong Marso 2024. Inilabas ang larong karera noong 2014. Dahil dito, lahat ng nabiling kopya ay permanente nang hindi malalaro. Pwede naman nilang ayusin ito, maglabas ng offline mode o mag-refund sa mga bumili ng laro na gustong mag-multiplayer. Sa halip, pinaalala nila sa mga consumer na pumayag sila sa mga kondisyon na nagpapahintulot sa ganitong pangyayari. Isang YouTuber na ang pangalan ay Ross Scott na may channel na tinatawag na Cursed Farms ang nagpasya na hindi na niya ito matitiis. Naglunsad siya ng kilusang Stop Killing Games, kampanyang humihiling na gawing legal na obligasyon para sa mga publisher na magplano kung ano ang gagawin sa laro kapag ito itinalikuran. Hindi nila kailangan ng panghabang buhay na suporta o retroactivation. Sapat na ang simpleng pangako sa mga manlalaro. Kung magbebenta ka ng laro, kailangan mo silang bigyan ng paraan para magpatuloy kahit wala ka. Ito ay naging kilusan mula sa masa na ikinababahala ng mga corporate lawyer. Ang Stop Killing Games European Citizens Initiative na naging Stop Destroying Video Games para maiwasan ang kalituhan ay umabot sa 1.29 milyong na patunayang mga lagda. Lumagpas sa 1 milyon ang bilang kaya na pilitang formal na tumugon ang European Commission. Noong Abril 16, 2026, humarap si Ross Scott sa European Parliament at ipinresinta ng kanyang grupo ang datos tukol sa humigit kumulang 1,100 larong hindi na ma-access matapos ang opisyal na suporta. Binanggit ang Concord at The Crew. Itinuturing ng lahat na pambihira ang pagdinig. Nagpahayag ng suporta ang European Parliament sa inisyatiba. Ayon sa tagapag-ayos, medyo positibo ang sariling kinatawan ng European Commission. Ayon sa isang consultant, kahit 20 taon nang nakalipas, gumagana pa rin sa technical na aspeto ang mga laro. Kaya walang technical na dahilan para mawalan ng access ang mga mamimili sa mga produktong binayaran nila. Legal na dahilan lang. Umabot na lampas Brussels ang momentum. Naglunsad ang Stop Killing Games ng mga NGO sa European Union at Estados Unidos at nagbibigay ng payo sa mga mambabatas ng California. Nakipag-ugnayan ito sa Department of Culture, Media and Sport ng UK. Ayon kay Ross Scott na nagsalita noong 2026, naniwala siyang posible pa ring manalo. Ito ang pinakamalaking organisadong pag-aaklas ng mamimili laban sa digital licensing practices sa kasaysayan ng internet. Sa US, ang AB 2426 ng California na ngayon ay pinatutupad ang naging legal na basehan ng kaso ni Lisa Ringgold laban sa Amazon. Kung magpatuloy ang kasong iyon, kung umabot ito sa paglilitis at magtagumpay, hindi lang nito maaapektuhan ang pagbili ng mga pelikula sa Prime Video. Magiging precedent ito na magbabago kung paano nila label at inimarket ng digital storefront sa Amerika ang kanilang produkto. Samantala, nagpapatuloy ang Amazon ayon sa plano. Isang natatanging kumpiyansa ng korporasyon ang ipinapakita rito. Ito ang kumpiyansa ng isang entidad na nabasa ang sarili nitong matuntunin ng serbisyo, kinumpirma na sinasabi nito ang kailangan nitong sabihin at napagpasyahan na ang batas, sa ngayon kahit papaano ay sang-ayon. Matibay ang deadline sa Hunyo 10, hindi nila babaguhin yon. Matibay din ang patakaran sa refund. May takdang palugit din para sa save data. Maaring hindi pa naisip ng legal team ng Amazon ang reaksyon ng publiko. Kapag naging batas ito, madalas mas mabilis itong gumalaw kaysa sa plano ng korporasyon. Hindi pa umiral ang AB 2426 gaya ng wala pang 1 milyong pirma ang petisyon ng Stop Killing Games sa EU noon at wala pa itong 1 milyong pirma noon. 2 taon na ang nakalipas, hindi pa nakatayo si Ross Scott sa European Parliament. Ang mabilis na pagbabagong ito ang kwento.
Ang sandali na naintindihan ng marami ang tunay na kahulugan ng digital ownership at nagdesisyong hindi na ito payagan. At ng Amazon? Noong Abril 2026, 14,000 trabaho ang natanggal. Nabura na ang purchase library ng Luna. Dandang milyong Prime subscribers ang nawala ng Riot Games perks at dumarami ang class action lawsuits sa federal court. Pero nanatiling hindi nagbabago ang opisyal na pahayag. Ginagawa ito para mas mapaglingkuran ang manlalaro. Kung makalusot dito ang Amazon, magkakaroon ng sagot ang bawat digital storefront. Ligtas ang buy button. Hindi kailanman magkakatotoo ang pananagutan at ang mga consumer, sila ang patuloy na magdadala ng pagkalugi sa bawat pagkakataon. Bawat safe, bawat pisong ginastos mo sa produktong akala mo ay pag-aari mo, lahat ng iyon ay nakasalalay na ngayon sa parehong legal na batayan na ginagamit ng Amazon para bigyang katwiran ng pagkuha ng mga ito mula sa iyo. Sinabihan tayong magluksa sa pagkawala ng ating pisikal na media shelves, mga library ng disk at cartridge at mga bagay na tunay nating pag-aari dahil binili natin ito ng permanente. Ngayon, lisensya na lang ang natitira at isang kumpanyang nagkakahalaga ng $1 trillion na nasa federal court at iginigiit na matagal mo na itong alam. Pero hindi lang sa pagkawala ng pagmamay-ari inilalayo ng industriya ang mga manlalaro nito. Nangyayari rin ito sa paraan ng paggawa ng mga laro kung saan ang mga desisyon ay mas pinapairal ang pagiging epesyente kaysa sa kalidad ng pagkakagawa. Alamin ang totoong kwento sa Ubisoft bet on AI Slap. Ngayon, wasak na sila. O panoorin mo na lang ang video na ito.